Once again, good morning. Today we celebrate the feast of the Annunciation. The word Annunciation is derived from the word announcement, no? Kapistahan sa pagpadayag o pagpahibalo. That's why the root word is announce. That's why we are wearing white to celebrate this feast because this is a great feast alang kanatong tanan, especially in the history of Christianity. Tungod kay kining gitawag nga Annunciation, mao kini ang pagpadayag ni Angel Gabriel kang Maria nga atong inahan nga siya magsabak sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. And we have heard this gospel many times. Kadaghanan nato ning nadungog kini nga ebanghelyo. But every time we hear this, we have a fresh perspective on it. Natay bag-ong nga makutlo gikan niini every time nga dungog nato nit bisan pa man og dugay na kayo nato nga or balik-balik na nato na dungog ni. There are two people in the gospel today nga nahimong masinugtanon sa Ginoo. Number one is the angel Gabriel himself. The archangel Gabriel is one of the three archangels mentioned in the Bible. In other dogmas, no, they said that there are 7 archangels, but only 3 names of the archangels are mentioned in the Bible. They are Saint Gabriel, Saint Michael, and Saint Raphael. Okay? We know that Saint Gabriel or the Archangel Gabriel is the messenger of God. That's why the name Gabriel means messenger of God, mensahero sa Ginoo. And in the history of mankind, it was Gabriel who appears to man. Si Gabriel mao ang anghel nga magpakita sa mga katawhan sa Dios, especially sa mga propeta sa Ginoo. You know, the angel Gabriel first appeared dito kang Abraham sa porma diya sa katong tao bitaw nga nangayo sa iya og tubig og iyang makaon. It was angel Gabriel nga nagsulti kaniya nga mahimo siyang amahan, no, sa tanang kanasuran. And now we have here the angel Gabriel again, but this time announcing the birth. Okay? Siya mao ang nagpadayag nga matao ang manluluwas ang Mesiyas, Ginoong Hesukristo. Ug makita nato nga si San Gabriel usa ka masinugtanon nga anghel nganuman tungod kay nagtuman siya sa kabubuton sa Ginoo. Ug ang ikaduha nga masinugtanon nga tawo sa atong ebanghelyo, walay lain of course, ang atong inahan, ang inahan sa atong Ginoong Hesukristo, si Santa Maria, the Blessed Virgin Mary. Niingon siya, unsaon man ni pagkahimo ning tanan, nga ulay man ko. Okay? Mao yung pangutana kang Angel Gabriel. Wala sa niingon nga, dili ko dana, pwede ihatag na sa laing bae. Wala sa niingon na. Pero namati si Maria sa anghel. Nangutan na siya, unsaon man ni pagkahitabo ning tanan nga ulay man ko. Og gisultihan siya. Og sa diyang natapos si San Gabriel pagsulti sa iya, ang katapusan nga gisulti sa atong inahan, niingon siya nga sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti. I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Mahitabo unta nako ang imong gisulti. Tanawa, kung imong tanawon, Mary wasn't talking or wasn't addressing God, no, directly. Nga mahitabo unta nako ang imong gisulti. Wala na niya gisulti diretso sa Ginoo. Kundili asa man niya gisulti? Gisulti niya didto sa anghel nga nagrepresentar sa Ginoo. Nga nagrepresentar nga nagdala sa mensahe sa Ginoo.
Okay? Makita nimo ang level of obedience sa atong inahan. No? The depth of obedience that our mother had for God. Nga, bisan og nalibog pa siya atong panahuna, bisan og wala sa kabalo kung unsa kay unang mahitabo sa iya nga mukunsa daw kuno ang Espiritu Santo, pero wala sa kabalo kung unsaon na pagkitabo ang tanan. Pero ang iya lang gisulti, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta nako ang imong ang imong giingon. Kitang tanan mga igsuon, kitang katawhan sa Ginoo, mga sulugoon ta sa Ginoo. Pero ang problema ang ato bang kasing-kasing sama sa kasing-kasing ni Santa Maria, nga muingon ta sa Ginoo, sulugoon ako nimo Lord, mahitabuon ta nako ang imong gisulti. That's why our responsorial psalm is, Here I am, Lord, I come to do your will. Nia ako, O Diyos, muhimo ako sa imong kabubuton. Ingana ba ang klase sa atong kasing-kasing? No? Kusog lang ta moingon nga kabubuton unta sa Ginoo ang matuman sa akong kinabuhi. Pero once moabot na ganing kabubuton sa Ginoo, mga trust dayon ta dayon. Ngano man? Kay dili man ta kasabot sa pamaagi sa pagkatuman sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muingon man ta nga, ay Lord, example ha? Example. Sigag ampo sa Ginoo nga, Lord, imo untang kabubuton, ang matuman, kung maminyo, bagid ko o madili. Kung Lord, kung kabubuton, imo maminyo ko, ihatag sa ako ang kanang lalaki o babae nga giandam nimo para sa ako. Unya gitagaan kas sa Ginoo. Nya pagkakita nimo bidya og dagway, wala ni pasar sa imong standards nimo, miingon din ka nga, ay Lord, pass lang sa tan-awa ra. Dili ka masinugtanon in the first place, di ba? Kay kung tinuoray ka nga masinugtanon, dili ka magmatter kung unsaon na pagkahitabo, kung unsaon na pagkatuman, basta ang importante kay kabubuton sa Ginoo. Amen? Mao na nga, asa naman ang atong obedience? Where is our obedience to God? Diba? Mao na nga, questionable usahay ang atong pagkamasinugtanon. Ngano man, kay ayha raman ta mo sugot, kay sa dili pa ta mo sugot, ato sang pangayoon ang mga detalye. Murag bata ba? No? Murag bata ba nga? Kanang tawagon sa ginikanan. Kaning pagka paras bitaw sa mga bata, di ba? Sugoon sa ginikanan, sugoon sa mama. Maingon nga, nak, alis sa dire. Di ba? Ang mga bata, dangit pangutana, nga naman ma, alis sa dire lagi. Nga naman lagi ma. Di mo dool ba? Mangutana sa, nga naman lagi, nga mangutana sa rason ba, nga naman nga, gipatawag ni mo siya. Na usahay, masuko ng ginikanan, ignag ali sa bangkaha. Sa nga naman lagi. Di ba? Nga naman, ingana atong kinaiya usahay sa Ginoo. Tawagon ta sa Ginoo, no? Sa pag-alagad sa iya, usahay, muratag mga paras nga mga bata. Dili ta mo adto dayon diretso. Dili ta mo duol dayon diretso sa Ginoo. Moingon dayon ta dayon nga, ngano man Lord? Moingon na Ginoo nga ali sa lagi. Ngano lagi Lord? Di ba? Kay ngano man mahadlok man ta. Wa man ta kabalo unsay nagpaabot nato. No? Pero dili na mao ang gitawag nga obedience, dili na tinuod nga pagkamasinugtanon. Ang tinuod nga pagkamasinugtanon mga igsuon nga bisan sa mga alanganin o wa kay nasayo o wa ka nasayod sa unsay moabot sa imong kinabuhi, pero tungod kay nasayod ka kinsay nagsulti og nagtawag nimo, maunang di ka magduha-duha o mahadlok sa pagtuman. Maunay problema nato kay wala man ta nasayod kung kinsa ang nagsugo or nagtawag nato. Pero most of the time kasagara is nasayod ta kinsay nagsugo og nagtawag nato, pero mahadlok gihapon ta motuman sa sugo or worse.
dili ta motuman. Mao na nga dili na to ma-experience ang mga panalangin o kadagaya sa Ginoo o pabor sa Ginoo. Nganuman tungod kay giduha-duhaan nato ang nagsugo o ang nagtawag nato. Kinsa may nagsugo o nagtawag nato? Ang Ginoong Hesukristo. Nasamot na nga kabalo na ka nga ang Ginoo mo ay nagtawag nimo, pero nagduha-duha o nahadlok gyapon ka. Mao nang di ta ka-experience sa mga maayong butang nga nagigikan sa Ginoo nganuman, again, tungod kay wa ta kaila sa nagtawag nato. Do we recognize God calling us sa atong kinabuhi, giving us the mission? Okay? Pagkabaton unta taog the same obedience parehas ni Maria, no? Hinaot nga maunay mabatunan nato nga parehas taog kasing-kasing ni Maria nga masinugtanon. In fact, in our first reading, it was already prophesied, kang Ahaz nga adunay babae nga ulay nga magsabak og lalaking anak ug ang iyang ngalan Emmanuel, meaning God with us, ang Dios nag-uban kanato. Di ba? Take note, pagpakita ni Gabriel kang Maria, nakurat si Maria nahadlok, pero unsay ingon ni Gabriel? Ayaw kahadlok, Maria, ang Ginoo nag-uban kanimo, di ba? The word Emmanuel, God with us. Gikita ni si Maria, the Lord is with you. Ang Diyos nag-uban kanimo. Tinuod yun, kay magsabak man siya sa mismong Diyos. So maunang uban niya ang Diyos. Kita po, dili ta angay mahadlok kung kitawag ta sa Ginoo nga mabuhat ani mo, mabuhat ana. Nganuman kay ang Diyos nag-uban kanato. Amen. Why are we afraid if God is with us? There's nothing to be afraid of if God is with us. Because, nganuman, Jesus Himself said, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos dapig kanato, kinsa may mubatok kanato? Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom then shall I fear? Mga igsuon, naatay tawag sa atong kinabuhi, na ay misyon nga giandam ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pangutana, naa na ba ta sa paglawig nga ato naning gituman? Or wala pa? Naa na ba ta ani nga punto sa atong kinabuhi nga nagbuhat na ta sa misyon o gipabuhat sa Ginoo? Or worse, ikaw ba sigwa pa ka nakabalo unsa gi imong katuyuan diri sa kalibutan unsa imong misyon? Tinuod natay mga tawag. Lahi ang tawag, lahi pud ang misyon. No? Ang pangutana unsa may imong misyon sa kinabuhi? Example, gitawag ka nga pagka-clergy. Clergy na ka. No? Nahimo na kang clergy. Pero pangutana unsa man imong misyon? Isip usa ka clergy. Di ba? Mission ba nimo nga manapaw ka? Mao man na imong mission nimo? Mission nimo nga magpinulpol ka sa imong tawag? Okay? In every calling, there is a mission. Sa matag tawag, aduna kinay mission. Aron nga magamit na nga tawag. Ang pangutana, natuman na lagi nimong tawag. Pero, ang imong mission, imo na imo. Mission ba na nimo nga magpalahubog na lang ka? Mission ba na nimo nga magtinapulan na lang ka? Ba? Kung gitawag ka sa mga lain-lain nga mga gasa sa Espiritu Santo, ang pangutana, nadawat na nimo ang tawag.
Pero igamit na ba nimo? Si Maria, unsa may ang tawag, mahimong inahan sa Ginoo. Karon, gipadayag na gyud. Gipadayag ang iyang tawag o gipadayag ang iyang misyon, di ba? Mahimo kang inahan sa Ginoo, magsabak ka sa anak sa Ginoo. Pag human dito ra ba kutob ang tanan? Wala. Unsay ang gihimo? Nag-amping sa sayang kaugalingon. Og nikonsad sa iyang Espiritu Santo og sa siyam ka bulan, iyang gisabak si Jesus. Pag human nagsabak sa ato manluluwas, no? Natawo sa Ginoong Kristo, og wala dito ni naundang ang iyang misyon. Unsa man iyang misyon di ay? Mahimong inahan sa Ginoo. Unsa man day angay buhaton sa inahan? Mogiya, motudlo, moatiman sa anak. Wala man sa niingon nga, ay Lord, nigawas na imong anak oh. Okay na ko, pwede na ko, kuhaan na ko Lord. Wala pa nahuman. Kita ba? Sa atong kinabuhi, we have received God's call in our lives, but we have not performed our mission. Nadawat na nato, pero wala pa nato gituman ang misyon para sa atong tawag. Mao na karon ang kabuntagon kini nga adlaw sa kapistahan sa pagpadayag, no? The Feast of the Annunciation. I encourage everyone, no? Be obedient. Submit to God and labaw sa tanan. Receive not only your call, but also receive your mission. Ayaw lang dawata ang imong tawag sa imong kinabuhi, but dawata usab ang misyon nga kalakip niini. Aron nga totally matuman gid nato ang kabubuton sa Ginoo. Og nang hinaot ko nga kitang tanan wala exempted. Makabaton tag kasing-kasing nga muingon nga ni ako o Dios mianhi ko aron pagtuman sa imong kabubuton. Please stand.